Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang Giga Sharp na dual washing machine. Yan, ito po ay 9.5 kilograms. Bali, ito po yung kanyang bandang likuran. Medyo sabi nung minamahal nating customer ay sinubukan niya raw na buksan at baka mayroong mga problema dun sa wirings niya. Kaya ang ginawa niya, tinalas-kalas niya, tinignan niya yung motor. Libhasa nga po ay itong ating minamahal na customer ay wala siyang tools para check-upin tong kanyang washing machine na motor tsaka itong spin dryer. So pinasya niya na dalhin po sa atin. So samahan niyo po ako, titingnan natin kung ano ang status ng kanyang spin motor tsaka wash motor. So ang una natin gagawin ay titingnan natin itong kanyang wash motor connection. Titingnan natin yung status ng kanyang motor. So ang una natin gagawin ay kukunan natin ng resistance itong black tsaka yung red. Yan, nakakakuha tayo ng 26.7 at ito naman blue, nakakakuha tayo ng 0. Ibig sabihin may putol po yung wash motor. Ayan, tingnan niya natin itong red at saka yung blue. So wala, so ibig sabihin problema po yung ating wash motor. Papalitan po natin yan. Sabi po ng ating minamahal na customer, kaya daw niya to kinilas kasi nga nung kanyang panda rin ay umuugong lang, kaya nagpasa siyang kalasin. At dito nga sa ating pagkaka-check, nalaman natin na putol yung kanyang linya. So papalitan po natin ng iba yan. So titingnan naman natin itong kanyang spin motor. Titingnan natin kung ano yung ating makikita dito sa kanyang spin motor. Talapan lang natin para makita natin yung kanyang status. So nakasit pa rin sa ohms yung ating ohms meter. Short natin. Ayan, tingnan natin itong kanyang black at saka gray. So putol itong violet, so putol, ibig sabihin putol itong pinaka gray nya. So sira din. So tatanggalin natin to, ilalabas natin. Yan yung kanyang motor. So palibhasa nga ay nag-usap kami ng minamahal nating customer at talagang minamadali niya na kung po pwede daw ay magawa agad itong kanyang washing machine dahil marami siyang trabaho. So kung sasaglit tayo sa bayan ay medyo may kalayuan, kaya napagpasyahan na ito na lang. Meron ko ditong motor din naman ng wash motor na sharp din po itong motor na to, at napagkasunduan namin na ito lang yung ating ikakabit. So bago natin ikabit itong motor na to ay testingin muna natin kung buo siya. Ayan, gamit pa rin yung ating ohmmeter. Kunan natin yung black at saka itong blue para malaman natin yung status niya. So nakakakuha tayo ng 22.4 sa black at saka blue. Sa black naman at saka red ay 22.3. So okay, tingnan naman natin yung red at saka itong blue. Tingnan natin yung kanyang kalagayan. Tingnan natin. So nakakakuha tayo ng 40, so 0.4.6. So pasok to. Bago natin ikabit, titestingin muna natin panda rin siya. So palibhasa nga ito yung kasama ng kanyang motor. 11 microfarads din siya. Yan. Subukan natin tingnan kung pwede natin gamitin to o palitan lang natin ng bago. So kukunan natin siya ng aspects kung pwede natin siyang gamitin gamit itong ating multitester. Lang natin siya sa capacitor. Yan. So yun, UF ang setting niya. Ayan, UF. So palibhasa 11 siya, kinakailangan makuha natin yung 11 dito sa ating tester na to. Kapag pumasok siya sa 11 ay gagamitin natin, pero pagka say bumaba sa 11 hindi natin siya gagamitin. So ang nakukuha natin ay 9.92. Ibig sabihin na mababa siya, hindi natin siya pwedeng gamitin. Bibili tayo ng bagong capacitor. So meron tayo ditong capacitor na ilalagay, yan 11 microfarads.
Ito po yung ating gagamitin dyan. Yan. Ayan, bagong bago yan. Ayan o. 11 microfarads. Connection natin dito sa red. Ayan. So yun. Okay na. Tapos itong black, matic to. Linya to. Ayan. Lalagay natin siya dito sa ating cord. Ayan. So itong blue, lalagay natin dito sa blue. Ayan. Tapos itong isang linya, lalagay natin siya dito. Ayan. Temporary. Temporary lang natin. Ayan. So itong black, diretso dun sa line natin, sa cord. Tapos yung isang cord dito naman sa red natin nilagay. So i-plug natin, tingnan natin kung under siya. Yun, nakakakuha tayo ng 1.0 amperes. Ayan. Itong ating linya, ilalagay naman natin dito sa kabila, dito sa blue. Plug naman natin ulit siya. Yun. So 1.0. So okay yan. So dahil nga po siya gipit, kailangan natin siyang kalasin. Tatanggalin natin to. Yan. Alisin natin yan para maghiwala yung kaha niya. Ito. Yan. So yan. Ang gagawin natin, iayabang natin dito yung kanyang belt. Ayan. Para pagpasok natin ng kanyang case, hindi tayo mahirapan sa pagkatama. So yan, medyo matigas siya. Yan. Kailangan medyo malambot-lambot siya ng konti para hindi masira yung kanyang shafting. So ang pag-a-adjust po niyan dito sa lugar nito, tutungunahan na tornilyo na to kasi nga mahigpit, luwagan natin ng konti. Luluwagan lang natin ang bahagya yan para yung kanyang tensyon babago. Yun, okay na yan, pwede na yan, lambot na yan. Ang pagtitensyon ng belt, pag tinulak mo yun, kailangan may place siyang ganun. Ayun o, ayun o, ayan o, naglalaro siyang ganun. Kapag yan ay hindi naglalaro, matigas yan, pero pagka yung naglalaro siyang ganyan, katamtaman na yan. Yan yung adjustment, yung nasa unahan na tornilyo yan. Kapag yan ay hinigpitan mo, gaganit yung belt. Pag niluwagan mo, luluwag yung belt. Dahil nga sa yung kanyang wire pangit, so ayusin natin. Tuloy natin ating buktungan. So dahil nga tayo ay nagpalit ng motor at hindi natin may kakabit pa tong kanyang spin dryer, ay pinagpasyahan po ng may-ari na sa susunod na lang daw natin ikakabit. So ang gagawin natin, isisipti lang natin itong kanyang mga wirings para hindi siya makadisgrasya kung saan. So itong kanyang connection ng spin dryer, tatanggalin na natin yan para hindi siya masyadong masalimuot dito sa loob ng kanyang linya. So i-open natin ito. Yan, tanggalin na natin yan. Ayan. Hindi natin kailangan ito. So ayusin natin yung kanyang wirings. Yan. Tanggalin na natin yung mga dati niyang wirings, baguhin natin para hindi siya maraming dugtungan. Ito. Tatanggalin na natin yan. Yan. So dahil nga sa napansin ko dun sa kanyang wire, to sunog na. Ayan o. Ito ang ilalagay natin. Hindi pa siya sunog. Dahil nga sa ito'y hindi na ginamit, ay ayan, ating babaguhin na. Itong linyang ito para to sa spin dryer, tatakpan na natin to. So ito naman yung kanyang linya. Ayan. So itong blue, ilalagay natin to sa capacitor dito. Talupan muna natin to. Binago natin yung yung kanyang linya. Ayan. So itong blue, ilagay natin to dito. Ayan.
Tapos yung red dito naman sa red. Tuloy natin para lahat bagong wire. Dito naman sa red. Yan. Okay. Yung dalawang puting ito yung galing dun sa itaas sa ating wash timer. Ilalagay na agad natin dito yan sa isang linya. Ayan dito. Yan na yung linya. Itong block ng ating wash timer ilalagay natin sa linya ng cord natin. Yan. So hiwalay na agad natin yan. Gagamitin natin ito mga kanyang electrical cover. I-clip lang natin. Yan. Itong linya lagyan din natin ng cover nya. Ayan. Para matibay. Ito ilagay natin sa parehong pula. Galing to ng wash motor. Ayan. Ilagay natin dito. Ito yung gumaling sa wash timer. Ilagay natin dyan. Galing sa itaas. Tumakbo ng capacitor. Yung blue. Ayan. Ilalagay natin siya dito sa blue din. Color code tayo. Tumakbo din ng capacitor yan. Yan. Lalagyan din natin siya ng cover. Yan. Tip natin. So yun na. Itong galing sa cord. Nagdiretso agad ng common ng wash timer natin. Ayan. Pagkatapos yung galing sa wash timer natin, ayan, dumiretso na agad siya ng capacitor, pumunta dun sa wash motor natin. Pagkatapos itong ground, ayan, pumunta dun sa itaas to, dun sa line ng wash timer natin. So okay na yung kanyang wirings, panda rin natin. So yun. Ayan. Sa reverse nya nakakakuha tayo ng 1.2 amperes. Sa forward nakakakuha tayo ng 1.1 amperes. Yan. Reverse, forward naman tayo. Yun. So okay na po yan. Ipipix na natin. Natin dito sa taas yung reverse forward nya, baka dun lang sa lalim nagre-reverse forward eh. Yun oh. So okay, perfect yung ating pagkakagawa. Ang ganda ng rotation nya. So nilagyan natin siya ng tubig, panda rin natin. Yun, ang lakas ng bulwak. Ang ganda ng bulwak na, lakas Sobrang. Yan. Okay na. So, i-drain natin. Yan. Yun. Yan. Ayos. So, walang natulo sa ilalim habang siya ay nagdi-drain. Yan, nakikita natin yung tubig dyan. Ayan, oh. Tumatakbo yung tubig. Oh. Ayan. Ito. So, dyan po natatapos yung ating project at marami pong salamat sa palagi nyo pong panood sa aking mga video. At salamat din po sa inyong pag-like at sa inyong pong pindot sa notification bell. Gayon din naman sa inyong pag-subscribe. Maraming pong salamat dun sa mga nag-subscribe na. Shoutout po sa inyong lahat. God bless po at mabuhay po tayo. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, ang kasaganaan ng buhay. Nawa po'y suma ating lahat. Maraming pong salamat. God bless po.